Magandang araw mga kaibon, no? Welcome back ulit sa channel natin. Nagtanong si Sir John Clark Encarnacion, no? Ang tanong ni Sir John Clark Encarnacion, kailangan pa daw bang maglagay ng malunggay, bigyan ng malunggay mga alaga nating African lovebirds kahit nagbigay na siya ng naglagay na siya ng kusot dun sa nest box, no? Tapos tinatanong niya rin kung ano bang prefer ko na gamitin, kusot ba or malunggay. So sasagutin natin yan dito sa vlog natin para ngayong araw na to. So ang magiging vlog natin para ngayong araw na to ay gaano ba ka-importante yung mga nesting material, no, sa mga alaga nating African lovebirds, lalong-lalo na sa mga breeder natin. Tara, pag-usapan natin yan. So yun, no, sa tanong ni Sir John Clark Encarnacion, kailangan pa daw bang maglagay ng malunggay, bigyan sila na sanga ng malunggay kahit meron ng kusot yung nest box nila. So ang sagot natin dyan, sir, yun, kailangan pa rin natin sila lagyan ng malunggay, no? Dahil yung kusot na yan, kinakalkal ng mga ibon natin yan, lalong-lalo na yung mga hen natin, no? Mga breeder nating hen, kakalkalin nila yan, tapos doon sa pag-iitlogan nila, wala nang doon, wala nang kusot doon. Pag napansin nyo, pag nangitlog sila, may mga may mga alaga tayong ganun, may mga ibon na ganun yung ugali nila, no? Kinakalkal nila. Meron namang ibon na hindi naman nila kinakalkal, depende sa mga natin, sa mga breeder natin, no? Pero halos ng mga ibon ganun, kinakalkal nila yung kusot, no? Tapos parang gumagawa kasi sila ng butas doon, kakalkalin nila yun, tapos doon sila mangingitlog. Kapag di natin sila binigyan ng malunggay, yun yung nagkokos ng splayed leg sa mga inakay natin, no? Dahil dumudulas yung mga paa nila, walang pwersa yung paa nila, kapag pinipwersa nila dumudulas. Tapos yun, nagiging cause yun ng pagka-splayed legs ng mga inakay natin. Kaya kailangan talaga dapat meron silang nesting material na malunggay, no? Yun ang sagot natin sa question ni Sir John Clark Encarnacion. Ano nga ba mas prepare ko, kusot ba o malunggay? So pareho po, no? Pareho. Ang diskarte ko kasi sa mga nesting material natin, kusot muna, embeddings nila kusot, tapos binibigyan ko pa sila ng malunggay hanggang sa medyo kumapal yung malunggay dun sa loob ng nest box nila, para sa ganun yung mga inakay natin, no, yung mga mapipisang itlog, meron silang aapakan na nesting material para hindi sila ma-splayed leg. Yun. So gaano nga ba ka-importante yung paglalagay ng nesting material sa mga breeder natin? Number 1, no, unang-una sa lahat, isa yan sa nagpapabilis ng breeding nila. Pag binigyan mo sila ng nesting material like ng malunggay, yun, makikita mo yung hen talagang ngangatnyatin yan hanggang maubos yung malunggay. Tapos ipoporma niya yan sa loob ng nest box nila para maagawa siya ng pag-iitlogan niya, no, dun sa loob ng nest box nila. Kapag natapos na yan mag nesting material, o pag tapos na yan na binigyan natin ng mga malunggay ganyan, yun, mag-uumpisa na yan mangitlog, no? Makikita mo yan, pwesto na yan sa loob ng nest box. Kapag pumesto na yan sa loob ng nest box, ibig sabihin malapit na yan mangitlog, no? Yun. Tapos pangalawa naman, yun nga, dahilan yan para maiwasan natin yung pagkakaroon ng splayed leg sa mga inakay natin, no? Kasi hindi tayo naglagay ng mga malunggay, no? Pagkusot lang, yun, nagiging cause talaga yun ng pagka-splayed leg ng mga inakay natin, lalong-lalo na kapag manipis lang yung pagkakalagay natin ng kusot. Pero kung maglalagay kayo ng malunggay, kahit manipis lang yung pagkakalagay nyo ng kusot sa loob ng nest box nila, no? Kahit di nyo nakapalan. Pero kung talagang wala kayong mapagkuhanan ng malunggay, yun, pwede nyo kapalan yung kusot na ilalagay ninyo. Tapos lagyan nyo ng screen yung lapag ng mga nest box ninyo, no? Pwede nyo gawin yun, lagyan nyo ng screen para kahit kalkalin ng hen yung
yung kusot, may screen pa rin dun sa ibaba, no? Makakapwersa pa rin yung mga paa ng mga painakay natin para hindi sila magkaroon ng spade leg, no? Hindi sila ma-spade legs. Meron tayo dito yung sa yung ilang nest box natin dito may screen sa ilalim. Kaya yun, yung may screen sa ilalim, di ko na masyadong nilalagyan ng malunggay. Lalong-lalo na ngayon, mahirap kasi kumuha ng malunggay dito sa akin yung mga tanim kong malunggay, malilit pa lang talaga, no? Naubos dahil nga sa kakabigay natin dito sa mga alaga nating African Lovebirds. Tapos naman, pag sa mga ganitong lugar kasi, mahirap na talaga makahanap ng malunggay, lalong-lalo na kapag nasa syudad ka, walang masyadong puno. Mahirap talagang makahanap ng malunggay. Yun. Kaya yun, ang suggest ko, yun, lagyan nyo ng screen yung ilalim ng yung lapag ng mga nest box ninyo. Yung maliliit lang na yung maliliit na butas na screen lang, no? Yun yung ilagay natin. So yun mga kaibon, no, papakita ko sa inyo yung example nung may screen sa ilalim na sinasabi ko. Dito sa pangalawang nest box natin, alam ko may screen to Yan, check lang natin. Ayun. Yan, hindi ko na nilalagyan ng malunggay ito dahil may screen naman siya sa ilalim. Alam ko may screen siya. Kalkalin lang natin. Ayan, no. Makikita nyo may screen siya. Hindi masyadong halata Ayun. Ayan, no. Pwede nyo lagyan ng ganyan na screen, mga kaibon, no. Kung talagang wala kayong mapagkuhanan ng malunggay, pwede namang ganyan na screen lang may iwasan na yung pagka-spade legs ng mga inakay natin dyan. Tapos medyo kapalan nyo na lang yung pusot ng mga alaga nyong African Lovebirds. Yun. So yun mga kaibon, no, maraming salamat kay Sir John Clark Encarnacion sa napakagandang question niya, no. At nagkaroon tayo ng topic para ngayong araw na to, no. Yun, maraming salamat kay Sir John Clark Encarnacion. Tapos sa mga ibang question naman ng mga kaibon natin, yun, next time na ulit natin sasagutin yung mga tanong nila, no. Yun. Di natin masagot lahat kasi masyadong na magiging mahaba yung video natin kapag sinagot natin lahat ng mga mga katanungan ng mga kaibon natin. So yun, pasensya na po kayo. Pero isa-isa natin sasagutin yan, or kung madali lang naman yung sagot doon sa question nila, siguro sasagutin natin ng sabay-sabay yung iba, no. Tapos yun, maraming salamat sa lahat lahat ng sumusuporta sa atin. Huwag niyo po sanang kalimutan mag-follow sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel, o mag-subscribe para manalo kayo ng mga free raffle birds natin dito sa ibonan natin. So yun mga kaibon, mga kalapatids, no? Hanggang dito na lang yung vlog natin para ngayong araw na to. Maraming salamat, ingat, and God bless po sa inyong lahat.